Kung gusto nyo nga po mga idol ng quality at ganito kaganda na lamesa, ay halina mga idol at ipapakita ko sa inyo kung paano ito binubuo at kung paano kayo magkakaroon ng ganito kaganda na lamesa. Napaka-quality, antibay at ang ganda. Ayan, sukatin natin ang pang-ibabaw. Ito po mga idol, sinusukat na natin. Yan po ay pansanepa. Yan po yung 1x4. 1x4 po yan at may nakagabay po yan na isa pang kahoy kaya po matigas. At yan, at pinuputol-putol na nga po natin mga idol. At kung nais nyo matuto kung paano ito binubuo, ay halina at anyong panoorin kung paano ko binuo ito mga idol. Ayan na po ang sanepa natin na nilalagari kanina, nabuo na po at naputol-putol na rin natin ang pampaa. Yan pong pampaa na yan mga idol ay hinasa ko ng grinder kaya po bilog ang mga dulo, mga tulis yan. So ayan at nasimulan po natin ikabit ang paa niya mga idol. Ganito lang po yan ka-easy gawin at yan po ay na-timing na pahapon ko na nabuo dahil nabili ko ang materialis niyan ay pahapon na. Ayan, kaya po halos ay binuo ko po yan sa loob lamang ng kalahating araw kung susumahin dahil gabi na yan ay 3 oras and then 3 oras din nung umaga. Ayan mga idol. At naapat na ang paa niya. Ayan, gagawa na po natin na ang suliras. Ang ginamit ko pala dyan mga idol na pansuliras ay 1.5 por 2. Ayan, nakikita nyo kung paano yan titibay mga idol. Yan pong 4 na paa na yan ay 2x2 yan. So tinulis natin ang mga paa para hindi siya pangit tingnan. Kasi po pagka basta square lang siya ay hindi siya masyadong quality tingnan. Ayan, at piling-pili din lang mga idol ang mga tuwid na kahoy. Ayan mga idol po ay aking dry. Kasi kung tayo ay bibili ng kahoy na yung lilinisin pa ay napakatagal at napakakalat. So marami tayong oras na gugugulin. Kaya naman ganito ang naisip natin gawin. 1.5 por 2 po yan and then ang pampaa ay 2x2. Ang sanepa po ay 1 por 4. Sabi nga po ay 1x4. Ayan, at buo na nga po, kompleto na ang kanyang suliras at sanepa. Hindi pa po yan natatapos dyan ang tibay dahil magkakaroon po yan ng kadouble mamaya. So kinisin lang po natin mabuti ang paa mga idol para naman po smooth siyang hawakan o kaya ipag pinunasan ay napakakinis. Ganyan po ang ginagawa ko mga idol sa pagkikinis niyan. Marami na pong bumubuo na lamesa ay 2x2. Ayan po ang iba ay kukulamber. So mas quality po talaga kapag makinis talaga. Talagang presentable. Ayan mga idol, itinindig na natin. At ilalagay na nga po natin dyan iyang pang ibabaw. Ito po yung semi-granite po na tiles mga idol. At ang sukat po niyan ay 120 by 60 o 60 by 120 mga idol. So mga idol, kaya po yan ay quality dahil po yung pang ilalim ang inilagay ko po dyan pang kapit doon sa granite po ay silicone mga idol. Dahil po yan ay pwedeng paggayatan ng sibuyas o kung ano-ano. Kaya po kailangan ay may laban po ang ating tiles dahil semi-granite lang po yan. Pero napakatibay po yan dahil kahit pa po yan ay apakan ng tao ay talaga pong hindi po yan bibigay pag nakita nyo ang pang ilalim mamaya dahil ipakita ko sa inyo. At malapit na pong matapos. Ang frame pong inilagay natin dyan ay 1.5 por 2. Yan po nang nagpatibay na isa pa sa kanya kasi na-double po yung sanepa niya. Finally, natapos din natin. Yan na mga idol, finally natapos din natin. Matagal gawin pero nandyan ang quality. Makuting-ting siyang gawin at least. Quality naman. Ayoko ng tubular mga idol kasi ang tubular kinakalawang. Ang table laging nababasa yan. Minsan may vinegar. So kung tubular ang gagamitin ko dyan, hindi tatagal dahil kalawangin agad dyan. So ito, kapag nabarnisan natin yung kanyang frame, mas matibay, mas quality. At saka may ano yan, may silicone yan mga idol, kaya ang ganda ng tunog niya. Kahit pa yan ay tuntungan, kahit sakyan ng tao, matibay ang quality. Hindi ako nagamit talaga ng bakal dyan sa ganyan dahil lamesa yan eh. Kalawangin yan. Lagi yung nababasa tuwing gagamitin. So kung bakal ang gagamitin mo, madali siyang kakalawangin. Kaya itong ating napili na idea. Quality, ang tibay niyan. Ang ilalim niyan to. Yan ang suliras niya. So talaga matibay. Tanging masilya na lang at barnis. Wala pang barnis at masilya ang lagay na yan mga idol.